nangyayari pagkatapos ng ating libing. Isang oras pagkatapos ng iyong libing, hihina ang pag-iyak. Uuwi ang iyong pamilya at magsisimulang asikasuhin ang pagkain at inumin sa inyong bahay para sa mga kamag-anak. Samantala, ang iyong katawan ay nakasalubong na sa lupa. Makalipas ang 2 oras, may mga tumatawag sa inyong bahay at humihingi ng paumanhin at dahilan sa hindi pagsama sa iyong libing. Samantala, ang ilang tao sa inyong tahanan ay nagsisimulang magsalita tungkol sa ibang bagay tulad ng sport at politika. Pagkatapos ng 6 na oras, ang malalapit na pamilya na lang ang natitira sa inyong bahay at ang iba ay uuwi na at nagsimulang magplano ng kanilang susunod na araw. Isang araw pagkatapos ng iyong libing, ang iyong mga panloob na organo ay nagsisimulang matunaw. Samantala, patuloy na dumarating ang mga mensahe at tawag mula sa mga taong hindi nakakaalam na patay ka na. Makalipas ang 3 araw, ang mga panayam ay gaganapin sa mga aplikante upang punan ang iyong bakanteng posisyon sa trabaho sa inyong kumpanya. Sa oras na iyon, ang iyong katawan ay nagsisimulang mamaga at isang mabula na likido ang lalabas sa iyong bibig at ilong at nagsisimula ng maagnas ang iyong katawan. Pagkalipas ng 5 araw, ang iyong anak na babae at anak na lalaki ay babalik na sa trabaho at ang iyong katawan ay magiging pula mula sa berde at ang iyong dugo ay magsisimulang bulukin ang iyong mga organo. Makalipas ang 2 linggo, ang iyong mga anak ay makikipagpulong sa abogado para sa pagbabahagi ng ari-arian at ang iyong kuko at ngipin ay nagsisimula ng malaglag. Makalipas ang 1 taon, mayroong magsasabi, parang kahapon lang nang mamatay siya. Hindi ako makapaniwala. Makalipas ang 10 taon, nakikita at naaalala ka ng isang kaibigan sa isang lumang larawan. Ngunit ang lahat ng natitira sa iyong katawan ay mga buto na lamang. Ang ganoong kaikling panahon na pag-iral at pamamalagi mo sa mundong ito ay ganap na makakalimutan. Ngayon ay muli mong isalang-alang ang mga tao, mga material na bagay at mga kaganapan na kinahuhumalingan mo sa mundong ito. Sa tingin mo ba ito ay sulit? Dumito ka sa mundong ito na para bang ikaw ay isang estranghero o isang manlalakbay sa isang landas. At hindi ko nilikha ang mga jinn at mga tao maliban na tanging sambahin lamang ako. Sa Islam, ang pinakalayunin ng tao sa buhay ay ang pagsamba sa lumikha, ang pagtulong sa mahihirap, pagmamahal sa magulang, at pagdarasal ay ilan lamang sa mga paraan ng pagsamba sa Diyos.
Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang masubukan niya kung sino sa inyo ang pinakamahusay sa gawa, asal at pag-uugali. At siya ang suktol sa kapangyarihan, ang lubos na mapagpatawad.